Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ang init. Grabe ho, super init talaga ang nangyari kagahapon dyan ho sa Senado. Nakapa! Ang lupit! Yun lang ang masasabi ko, ladies and gentlemen, mga banaderos. Kasi kita mo naman yung speech ni Marcoleta, talagang wapak, nako. At yung sinabi rin ni Chis Escudero, ang lupit. Ito talaga ang tunay na may mga yagballs. Hindi katulad ni Soto at ni Lacson. Gago! Na alam natin, iniiwas ang issue, walang iba kung hindi sa kanilang amo na si Romualdez. Gago! Eh syempre, alam mo naman, kapit tuko. Bakit? Eh syempre, pagka tinamaan si Romualdez, ang direksyon niya, walang iba kung hindi kay BBM. At pagka tinamaan si BBM, abay, baka matanggal at Senate President si Tito Soto. Gago! At si Mr. Pinky, uy Pinky, bakit kaya? Ewan ko sa inyo, basta gusto ko lang Pinky, tawag ko sa kanya. Si Mr. Pinky, alam naman po natin, yung tapang niya, alam naman natin na parang ano lang alam mo yun, pang media lang. O alam mo, para lang masabi na matapang siya. Wala. Urong din ng yagballs. Umurong din po ang yagballs pagdating sa dito kasi alam naman natin, pag natanggal sa posisyon si Soto bilang Senate President, damay siya sa Blue Ribbon. Siyempre, para sa kanya, malaking bagay ho yun. Alam naman natin, may kaakibat na, alam na natin yan. May kaakibat na Rimowa. Wala naman ganun. Ano yung Rimowa? Bahala na kayo. Hindi, pero walang ganun. Buti nga, di ko sinabing basura eh. Mas masama kung basura. Rimowa lang naman. Anyway, alam nyo, di ba, recap lang tayo ng kapiraso itong mga nakaraang araw. Pinaliwanag ko sa inyo kung paano nila sinusubukang i-discredit si Marcoleta. Sinimulan na nila kay Marcoleta, di ba? Sinimulan na rin nila kay Magalong. Anyone or any issue na patungo doon kay Romualdez, talagang dinidiscredit. Yeah? So, Diskaya, nagsimula yan. Tapos kay Chis Escudero, at yan kay Sir Orly. Tapos ngayon si Marcoleta. Basta medyo patungo doon kay Speaker. Talaga namang alam natin na medyo iwas muna. Iwas pusoy ba ika nga, di ba? So ganoon na nangyayari. Pero syempre, hindi maaaring manahimik si Senator Marcoleta at hindi pwedeng manahimik si Chis Escudero diyan sa issue na yan. Kasi sila na yung tinatamaan Sila na yung dinidiscredit. Sila na yung sinisiraan. Sandali, balik tayo sa tunay na issue. Ano yun? Kay Romualdez at saka kay Zaldico. Ladies and gentlemen, yung best friend nating si Zaldico. Mga banateros, yung ating best friend na si Zaldico nag-resign na bilang congressman. Gago! Alam nyo mga kababayan, medyo iba-iba ang pananaw ng ating mga kababayan. May nagsasabi, naku, baka naman na dahil dyan, magtatago na yan. Naku, talagang wala nang balak bumalik. Kasi, kung ikaw may plano kang bumalik, tama, mali. Ikaw ay hindi ka magre-resign. Mananatili kang congressman para may kahit papaano, hindi ka maimbita ni Pinky. Diba? Kasi yun na sinasabi niya, parliamentary courtesy. Dahil isang congressman yan, hindi natin pwedeng imbitahan yan dito sa Senado. Paano ba yan, Mr. Pinky Lacson? Paano ba yan? Pwede mo nang imbitahan ngayon yan kahit nasa ibang bansa kasi hindi na siya congressman. Baka na naman may palusot ka na naman yan.
Gago! Hindi, baka may palusot ka na naman dyan at sabihin mo na naman, hindi siya pwedeng imbitahan kasi because of health reason. Gago! Kasi hindi na ho nawalan ng ng dahilan ho ito si Pinky. Diba? Hindi na ho siya nawalan ng dahilan na imbitahan si Saldico. This time, yung sinasabi mong courtesy, parliamentary courtesy, wala na yan. Kasi siya ay isang ordinary citizen. Ngayon, ipatawag mo. O baka naman ititigil mo na yung investigasyon na yan porket mape-pressure kang patawag. Gago! Wag naman ganun. Kasi kailangan managot yan. Kailangan sagutin niya yung mga paratang sa kanya. Na di umano, ang laki ng Kasi ang dami pang paratang dyan eh. Di ba na? Wala kay Diskaya. Tapos kay Sir Orly. Baka naman hindi mo na, itatawagin. Di ba? Wag naman ganun, sir. Mr. Pinky. Pinky, wag naman ganun. Tawagin mo yan. Tapos pag hindi pumunta, isubpina mo. Pag ayaw pa rin pumunta, i-contempt mo na. You have the power even if nasa ibang bansa yan. Don't tell me, di mo gagawin yun. Gago! O anyway, pakinggan natin. Napakaganda nitong speech ni Marcoleta nyaka Chis Escudero, Pakinggan natin at hihimay na natin. Ipapaliwanag ko sa inyo yung mga binitawan nila. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Yon. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Yon! Yun na yun eh. Tapos na. Yun na yung buod ng kanyang speech. Ang gulo natin. Ako na lang magmumura, Senator Marcoleta. Ang gulo natin. Tang-inang yan. Sorry naman. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Ayaw. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Alam mo kung bakit? Ako na sasagot. May tiwala sa'yo. Walang tiwala dun sa Blue Ribbon Chair. ng committee na yan, yung chairman yan. Kakaya no? Isipin mo isa kang PM mayor isa kang dating chief of police na ngayon ay senador na. Pinky, walang tiwala sa'yo. Ang tiwala lang na kay Marcoleta. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Tama. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama-sama natin siyang i-interpolate, tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan.
Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Yun, patay. Wala na nang iba. bata ka. Yun! Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Nako po. Bakit po ako'y walang kortesiya? Mm. Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Mm. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ko siya inilabas. Mm. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Diyan. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Yan. Sino ba? Your Honor. Ako po alam ko kung sino natatakot. Gusto niyo po bang pangalanan ko po, Your Honor? Yung kinakausap nyo, Your Honor. Takot na takot yan eh. Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Yawn. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae
na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Yo. Do sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, na yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa, na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Yawn. Wala pong ganun eh. Oo, Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po nating ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig nyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. Meron ka pang 24/7, hindi ka natutulog? Adik ka? Gago! Hindi. Ako nagtatanong lang ako, hindi ako nag-aakusa. Kasi yung mga adik yan, yung mga hindi natutulog eh. Adik kaya yung pumirma na yan? Hindi, di ba? So, definitely, hindi po siya adik. Bakit 24/7? Alam na makatambay siya dyan, 24/7. Gisingin niyo ako pag kami magpapanotaryo. Magkano rin notaryo? Kapag gising ka, para lang doon. Abogado ka. So, ano ibig lamang sabihin nun? Logic says, yung mga ibang oras, hindi ikaw ang pumipirma, tinatatak lang yan. So, tama yung sinasabi mo na hindi ka pumirma. Pero, pinanotaryo talaga. Diyan sa opisina mo. Huwag tayong maglukuhan. Ang problema, mga banateros, ayaw ipatawag ni Lacson. Gago! Diba? Ayaw niya ipatawag eh. Bakit kaya? Hindi ko alam. Bakit ganun? Bakit ayaw niya ipatawag? Kasi mabubuking na totoo talaga at kasalanan niya na pumirma siya, na pinapirma niya yung sekretary niya. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Yari ka ngayon. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yun? Maring hindi niya pirma. Ngunit, tinayaan niya kung sino man ang taong yun na ipirma yung dokumento. Yari ka! Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Yan. Binasa niya. Kaya lang, Senator Marcoleta, para malihis ang issue, lalo na doon sa mga tangang pinklawan, para sa mga tangang pinklawan na pinagpipilitan na wala sa wisyo yung sinasabi ni Sir Orly, sinasabi nila, ang pinupunto nila yung notaryo. Dahil tanga po sila, wala talaga tayong magagawa. Ayaw lang talaga nilang banggitin ang Panginoon ng mga ulul, ng mga pinklawan at mga makakaliwa. At yan po ay si Martin Romualdez.
Gago! Takot kayo, mga animal kayo. Yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Yo, bayarang Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement, sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Hindi ko naman po nila lahat. Bayaran! Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Oy, mga putang ina niyong bayarang media. Oy, mga bayarang media, are you listening? Are you listening? Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Alam na. Nakakaawa na po ang kalagayan. Aba, siyempre. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Ayaw. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Ayaw. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ayaw. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Baboy. Meron na ba tayong alito? Binababoy. Alam mo, pinost ko nga yan eh. Oh, pinost ko yan. Sabi ko, grabe talaga, binababoy na ho ang ating batas. Oh, binababoy na ho. Wala akong biro. Hindi ako nagbibiro. Grabe na yung pambababoy na ginagawa nila po. Kasi, as in literal, halatang iniiwas ho kay Romualdez. Mantakin mo, Senate President ka, Blue Ribbon chair ka, abay, takot ka? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Takot ka sa natin? Sa speaker? Nakakatindig balahibo yun eh, na parang, mantakin mo, takot ka? Adiri talaga. Tunin, meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Alam mo, yung sinasabi ni Marcoleta na yung kanyang, yung kay Remulla, kasi halata ho na eto ho'y galaw ng Malacanang. Coordinated From the executive, which is kung saan under ang DOJ, secretary, di ba? Ay talagang halatang iniiwas na kay Romualdez. Bakit? Kasi nga tatamaan si BBM. So, eto hong executive na DOJ, di ba, nasa executive branch, talagang iniiwas na ho dito. Sa madaling salita ho, talagang ewan ko nga kung ang dating nito takot pa o talagang baka naman natataranta na sila. Baka ganun di ba? Hindi lang takot, natataranta na, di ba? Oh, tuloy. Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ay, naku po.
Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no, na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Malinaw, di ba? Yung sinasabi ni Marcoleta na nilaktawan, hindi naman niya ibig sabihin na nilaktawan dahil tinuturuan. Kasi nagbabasa sila ng sinumpa ang salaysay niya. So binabasa nila, siguro hindi niya nakita. Di ba? Yun yung sinasabi. Ang hirit nito ni Lacson, para bagang pinagdududahan pa. Oh. Bas, eto pansinin nyo, pag si Lacson, tinrato yung mga witness o yung resource person na hindi binabanggit si Romualdez, grabe ang bayani sa kanya.
Grabe yung pagtrato niya na very credible ang datingan. Pero basta binanggit si Romualdez, talagang grabe yung pa-interview niya sa mga bayarang media para idiin na, alam mo yon kasi ano lang magbigay ka lang ng pagdududa. Yun po ay isang bagay na po yun na na step mo para i-discredit yung tao. Kahit kapirasong pagdududa lang. Yun ang alam mo si Lacson, magaling yan sa propaganda. Kaya naman naging senador yan. Tingnan ninyo yung pass ni Lacson. Ang galing niya sa propaganda. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Komisar nga ako Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Yo! Si Master Sergeant... Yan yung mga banat di ba? Banateros ang datingan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Mas credible pa yung tao kaysa sa inyo. Di ba? Yan ang hirit, Brad. Sino ba yung tinutukoy niya? Walang iba kung hindi pamunuan ng Senado. Orly Gutesa. Mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Yo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Palakpakan, Thank you, Senator Marcoleta. Ay nako, grabe Ano ang inyong magiging reaksyon dito? Ha? Ay nako. Alam mo, ito Itong hirit po ni Marcoleta na ito yung hinahanap natin. Kasi for the longest time, etong, pasensya na yung mga makaduterteng senador dyan, for the longest time, medyo lagi kayong defensive mode Ano ibig sabihin ng defensive mode? Lagi kayong dumidepensa. Ilang beses kayong inaatake. Attack ng attack yung kampo ng Marcos Romualdez Syndicate Attack sila ng attack sa inyo. Tapos hanggang sa nasiraan na kayo publicly, in the eyes of the public. 'Di ba? Yung perception sa inyo nasiraan na. But because sometimes yung inyong ugali na hindi ko dapat banatan, hindi ko dapat i-attack yung aking kapwa senador. Ang nangyari sa inyo, lagi tuloy kayong kawawa. Kasi inaatake kayo na hindi nyo alam na inaatake na kayo sa ibang mga media. Yan ang style nila Si Soto, ganyan din ang style. Si Lacson, ganyan din ang style. Yung umaatake sa media, pagkakarap mo ang plastic. Mga hipokrito. Diba? Yung pagkaharap mo, bati-bati kayo, yakapang kayo dyan, beso-beso kayo. Pero in reality, inaatake naman kayo sa media.
for the first time, merong isang senador na hindi papayag sa ganong klaseng sistemang ginagawa nito mga to. Ito, senador na umaatake na. Hindi siya defensive. Attack siya, attack mode. Kaya kita mo? Kasi ako napanood ko yung interview ni Lacson na yun eh. Doon sa interview na yun, kasama yung mga ulul na mga media, doon umaatake siya eh. Kunwari lang siya, nagmamagaling siya na parang hindi siya umaatake pero actually pumipitik-pitik na siya. Tapos ang nagkakarga ng pitik, yung media. Di ba? Kasi itong media na to, kilalang mga bayarang media ito eh. Kilalang mga anti-Duterting media ito eh. Di ba? Tapos, ganun. Akala ko hindi papansinin. Nagulat ako sa ginawang speech ni Marcoleta. Talagang pinansin niya yung binigkas ni Lacson na your guess is as good as mine. Gago! Nung bagang tinanong siya kung kaduda-duda ba daw yung witness na parang may maling ginawa si Marcoleta, di ba? Gago! Alam mo, kudos talaga. Iba talaga ikaw, Marcoleta. Exciting siguro kung nanalo si Attorney Vic Rodriguez at saka sila Jimmy Bondoc, sila Attorney Jimmy, no? Di ba? Exciting siguro kung mga abogado yan nung nanalo. Naku po. Ang saya. Ito na yung inaantay natin eh, di ba? Buti na lang eh. Kaya suportahan natin to si Marcoleta, ibang DNA nito. Hindi plastic eh. Ito ang gusto ko sa kanya. Alam mo si Marcoleta, nakasama namin yan sa mga kampanya. Si Marcoleta, ano yan eh. Minsan napapagkamalang masungit. Minsan na, kasi hindi nga ngumingiti yan, pambansang simangot nga yan eh. Hindi pagka may programa, pag hindi nasunod, nagagalit siya. Hindi, walang biro. Nagagalit to yan kahit nung during the campaign. Hindi porkit kakampingan niya, pa-plastiking ka niya. Ganyan na tao yan si Marcoleta. And that's why I like it. Kasi alam mo, sa mga politiko, sa larangan ng mga politiko, ang dami diyang plastikan. Yung kakamay-kamay siya, yung ngingiti-ngiti siya, pagtalikod mo, ginaganong-ganon ka. Diba? Pero ito si Marcoleta, yung sabi nga, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo, yan na yun. Walang tinatago. Ganyan na ganyan si Marcoleta, even during the campaign. Pagka meron siyang na bad trip siya. Kasi mali eh. Paninindigan niya, mali kung mali. Kahit kakampi kita, mali. Ganun yan eh. Kaya nga, feeling ko, dyan na isa yan sa mga nag-impluensya sa Banateros eh. Kasi pag tama, palakpakan, pag bali, banatan, kahit kakampi. Dinagdagan na natin ha. Pahaba ng pahaba yan. Ganyan na ganyan no, si Marcoleta. Isipin mo, kung nandiyan pa si Pastor Kibuloy, naku po, yari sila. Talagang babanatan sila dyan. Yun, isa pa yun. Yung tao na yun, diretso rin yun magsalita sa mga... pagka nakausap nyo ng personal at talagang hindi yung paligoy-ligoy. Pag may mali ka talaga. Yan ang mga gusto natin eh. Yan ang tinatawag na tatak Duterte. Diba? Kaya nga sinasabi nyo, bakit kayo, mga panatiko lang kayo kay Duterte. Hindi kami panatiko kay Duterte. Hindi. Kaming Banateros, pag may nakita kaming katulad ni Pangulong Duterte, prangka, honest, malinis, talagang diretso, walang paligoy-ligoy, yun ang nagustuhan namin eh. Kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte, kay Baste, kay Pulong, diretso magsalita. Hindi yung, alam mo yun, ayoko kasi ng mga yung plastikan, yung politiko. Ganun kaya namin sinusuportahan si Pangulong Duterte. Ngayon, pag may nakita kaming gayon, susuportahan namin yan. Kayo nagsasabing panatiko kami kay Duterte. Hindi. Magpakita ka dyan kahit dilawan, pinglawan. Kung ganyan, katapang, alam mo yun, walang sinasanto-santo. Hindi katulad dito mga putang ina mga pinglawan na to. Dati, Marcos, magnanakaw. Marcos, diktador. No, naupo.
Hindi. Di namin yung pagre-resigning kasi ayaw namin si VP Sara Duterte. So, baguhin natin yung kanilang sinasabi. Di ba? Hindi namin pagre-resigning yan si Marcos kasi o kaya si Romualdez kasi ayaw namin kay Vice President. Para mo na rin sinabing hayaan namin magpatuloy ang korupsyon kasi ayaw namin maging presidente si Vice President. So for the sake of para lang hindi maging Vice President si VP Sara Duterte, hayaan namin magpatuloy ang korupsyon. Gago! Tangina, sasabihin nyo anti-corruption kayo? Ulul! Gago! Totoo naman, di ba? Yan na isang kaululan. Pakinggan pa natin to si Chis Escudero. Isa pa to. Daku, balupit din yung banat niya. Gentleman from Sorsogon, Senator Francis Escudero is recognized. Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished Majority Floor Leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. Ginoong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakaraang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakipbutas, ika nga at fall guy, at diversyon ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador. Yawn. Habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba ng testimonya nila dito o sa Kamara? Banggit sila ng banggit, name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Maski na klaro naman kung inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko. Malinaw yun eh. Di ba? Banggit sila ng banggit ng senador na wala naman pong direkta na nakipag-usap sa kanila. Basta lang binanggit. Ginamit lang yung mga pangalan nila. Pinaliwanag na po natin ito, mga kababayan. Pinaliwanag na po natin. Malinaw na po ito. Di ba? Ang district congressman, sila po may hawak ng distrito na yan. Sila po ang merong direktang pakikipag-ugnayan sa DPWH. Sila ang naglalagay ng pera doon sa kanilang distrito. Ang mga senador, hindi ho nila concern yung distrito nila. Bakit kanyo? Kasi national sila eh. Para ho sila iboto, national lang kailangan. So, hindi ho sila kukuha ng distrito. Magagalit nga yung congressman pagka kumuha pa sila sa distrito para magnakaw sila eh. Hindi ho dyan nagkakaroon kung meron mang korupsyon na mangyayari sa Senado, hindi through projects. Plus, all the accusation kay Villanueva, kay Estrada, di ba, kay Chis Escudero, lahat po yan, wala po silang direct na kaugnayan. Ibig sabihin, hindi ho silang kinausap, ginamit lang yung pangalan nila. Ang dali ho manggamit ng pangalan. Diba maalala ninyo, ginagamit ang mga pangalan ng mga Duterte no? Ginagamit ang pangalan ni Senator Bongo. Lahat sila gumagamit ng pangalan. Pero ang linaw ng instruction, pag gumamit ng pangalan, i-turn down nyo kaagad. Hindi ko maintindihan, bakit biglang may ganyan?
Diba? It's really obvious. Mantakin mo, yung mga senador, sa dami-dami ng mga kurap na mga mambabatas sa Kamara, hindi nagbanggit yung mga animal na yun. Mismo yung kanilang pinuno na nagpapasok talagang doon naglalagay ng mga insertion doon sa tinatawag na small committee. Hindi naman membro yung mga yan doon. Tapos sasabihin nila, doon may corruption issue. At ilayo ang atensyon sa Kamara at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman? Umaasa sila na maiibsan ang galit ng tao sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa. Yun! Pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Ano yun? Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado, at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya. Hindi naman gagalaw yun kung walang siyempre hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Just the House Speaker. Hindi naman gagalaw yun. Hindi naman gagalaw yun kung hindi mas mataas pa sa kanya. Di ba? It's pretty obvious. Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konti upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control
is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control, and allocating a measly 31 billion for irrigation for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ng flood control budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panukalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil, Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-utos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for late release sa FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na-discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo, Ginoong Pangulo, na naganap din ang mga ito noong 2023, 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lacson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ang katotohanan kay Pangulong Marcos o magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanco na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit na paraan ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Maski na alam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mula nung simula. Ulitin ko, ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Yaon. Sabi nila, nako po, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Grabe, no? So talagang ang utak ng impeachment, walang iba kung hindi ito si Romualdez. Diba? Yan talaga ang utak ng impeachment ni BP Sara Duterte. Kasi nga may pangarap yan maging presidente. Diba? Kaya nga yung una, PI, diba? Yung People's Initiative kuno niya. Na sila naman na nag-initiate. Supposedly People's Initiative eh. Pangalawa, hindi ko manayo, nabuking yun. Eto naman, di ba, in-impeach si BP Sara Duterte. O tinakot pa yung mga kongresista pagka hindi kayo pumirma, hindi marirelease yung pondo ninyo. Alam mo naman ng mga congressman, mukhang pera yan. Gago! Dahil kailangan nila matustusan yung pambababae nila, yung matustusan yung lasinggero nila sa Las Vegas. Yeah? Gago! Kailangan nila matustusan yung kanilang mga kapritsyohan. Gago! At higit sa lahat, kailangan nila matustusan yung iPhone 17 na mga kabit nila. Gago! So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, talagang gusto ni Romualdez, according to Chis Escudero, na matanggal po talaga si Vice President Sara Duterte. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy, and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs,
I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, "There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means." Close quotations. Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa Maitim talaga. Mga demonyo kasi. nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Yo, palakpakan! Finally! Hindi, kasi ang tagal nito eh. Matagal na nating inaantay ito eh, na talaga magkaroon ng lakas ng loob. Ito mga ito, nasabihin ng pangalang Martin Romualdez. Di ba? Oh. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Oo. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa ng tennis court, ang nasabing gusali, sinimulang pinatayo. Ayan yung panira nila kay Magalong dahil nagsasalita na si Magalong, mapupuntir yun na, tatamaan na yung yung Panginoon nila yung kanilang pinaka-bossing eh. 6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga manumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Naka? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Yan! Ibato mo yung mikropono! Hindi naman ibato. Ang tawag doon, idadrop yung mic. Ibato talaga eh. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyu ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Ayaw. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ? Na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections. Ayaw. Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Nako! Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Mismo, hindi ba? Mismong congressman. Hindi ka magtataka. Pinupunan nila si Chis Escudero na merong contributor na kontraktor. Ito mga putang inang congressman na ito, kontraktor. Saka nakakita ng ganun. Tapos ang pupunahin mo si Chis Escudero kasi may nag-contribute sa kanya. Halos lahat naman sa mga senador ang nag-contribute dyan, mga mayayamang businessman. Kasama din yung mga kontraktor. Di ba? Yan yung mga mayayaman. So sila nag-contribute.
Hindi ko sinasabing walang mali doon o di kaya sinasabi na tama lang yun. Mas maganda nga, sana walang gastos ang eleksyon eh. Di ba? Pero gayon pa man, yung nga mismong contractor na, ang mismong congressman, hindi pinuna. Ano katarantaduhan yun? Gaguhan eh, di ba? Gaguhan. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Naka? Ako lang talaga? Ikaw lang Pangalawa, ikaw lang kasing isa sa pinakamalakas magsalita laban dito kay Speaker eh. Inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Yawn. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Alam mo, ito talaga yun eh. Si Lacson, si Soto, tsaka si Remulla, protector. Protector. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote,
We will work on it lang. Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi mame-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Si sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? Tinumbok In other kayo. words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado, labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty, because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkus lahat nagtatanong, bakit walang congressman na kasama sa investigasyon? Yun! But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Yan, isa pa yan eh. Mantakin mo ha. Sa Bulacan, kesyo maraming korupsyon daw. Idinamay pa si Villanueva. Pero ni isang congressman, wala. Anak ka na tarantado ba kayo?
Ang linaw na nga nung sinabi ni, I think it was, I forgot kung si Alcantara ba o yung isa. Pero ang linaw nung sinabi niya na ang unang inaano ni Villanueva ay yung mga multipurpose, hindi yung flood control. 'Di ba? Pero yung flood control ang pinasok niya, ganyan. Keso, ang tanong, kanino yun? Kanino ba talaga yun? 'Di ba? Hindi kasi, alam naman, si Villanueva lang. Wala namang yun eh. Dapat to talaga, congressman ng district, congressman ng mga nag-ano dyan sa Bulacan. No doubt, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamaan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan. Paano? Hindi kayo pag-aaway-awayin. Yung Senate President nun, tsaka yung chairman ng Blue Ribbon, alatang tuta ni Romualdez. O, sabay-sabay tayo. Tuta! Hindi totoo naman eh. Tuta talaga eh. Laban sa lingkod bayan. Lokal laban sa nasyonal na opisyal. Congressman laban sa kapwa congressman. At ngayon, senador laban sa kapwa senador. Pamilya laban sa pamilya. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador. Yan yung mga elements of if you are tuta ni Romualdez. Sumunod kayo dun sa script na kanilang mga bata sa DPWH. Diba? Pangalawa, ituro nyo lang na ituro ang Senado. Huwag na kayo magturo ng mga congressman. At yung pakatlo. At palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain nyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Oo nga eh. Alam mo, ano kayang benefit ni, Hindi, isipin mo, in every crime, ika nga, in everything that you do, there is always a motive. Ano ang motive na nagsisinungaling ito si Sir Orly? Wala eh. Wala naman. Hindi naman siya politiko eh. And he is not saving his ass. Di ba? Hindi katulad ng mga DPWH na opisyal. They're saving their ass. Kasi sila mismo, huli. Ibig sabihin, pag hindi sila nagturo, sila makakasalanan. May mga kasalanan. O, ganun din kay Diskaya. Di ba? So, ang tanong, sino lang ang ituturo mo? O ituturo mo si Romualdez, yari ka. Diba? Kung ituturo mo yung mga senador, okay ka kasi nakaupo si Romualdez eh. Siya pa rin naman na nakaupo eh. Huwag tayo maglokohan.
O at syempre, protektado yan ng presidente. So talagang meron silang wala silang choice but to reveal someone. That question na kung sino man yung i-reveal nila, base na lang kung saan mo gustong maprotektahan ka. Diba? Kung gusto mo ng protection mula sa Marcos Romualdez Syndicate o gusto mong maging hindi ka protekta. O baka kasuhan ka pa. Diba? Ay malamang kakasuhan ka ng todo-todo niya pag sinabi mo. Kaya tinan mo yung nangyayari kay Diskaya. Diba? Tinuring ng demonyo. Dahil nga sa... Isipin mo sino ang mas demonyo? Yung... Hindi ko sinasabing hindi demonyo yan. Hindi ko sinasabing hindi sila gumawa ng masama. Ang sinasabi ko, kontraktor lang yan Private yan Tandaan ninyo, ang pinakamas demonyo dyan, yung DPWH na opisyal. So, mas yari sila. Sa totoo lang. Kaya mas takot sila na makasuhan. So, kanino sila papanig? Yung nakaupo sa gobyerno. Walang iba kung hindi ang Marcos Romualdez team, di ba? Diyan sila. Or, talaga magsabi sila. Pero ito matindi. Si Sir Orly, wala siyang pakialam. Wala naman Hindi ko naman kailangan lumabas Hindi, isipin mo to Kung gusto lang ng tahimik na buhay ni Sir Orly, hindi naman niya kailangan lumabas. Bakit siya ko lalabas? Mapapahamak lang ako. Unang-una, kung hindi ako lumabas, wala naman akong kaso. Wala naman akong... I do not need to participate, ika nga. I do not need to talk to save my ass. Hindi kailangan. But yet, he did it. Why? Kasi nga, hindi niya malunok sa kanyang prinsipyo. At pag titingnan ninyo ang record nito ni Sir Orly, talagang makabayan itong taon to. Patriotic ito. Yung record niya bilang Marine. Kaya nga siya nagsalita Hindi kaya ng kanyang konsensya. Nung nalaman niya na yung dinideliver pala ay galing sa pagnanakaw, hindi niya kaya. Kung ikaw yon, ito sa totoo lang. Kung ako yon, kung tayo, ordinaryong Pilipino, magdodouble na pag-iisip Tangina, kakalabanin ko Marcos Romualdez. Tayo nangyari ako. Kita mo nga lahat ng kumalaban na demanda di ba? Lahat nga ng nayayari Kung ano-ano kung ungkatin pa lahat ng ginawa ko. Kasi tao yan Maaaring nagkamali rin yan in the past. Maybe, I'm not saying he did. Pero maybe, uungkatin lahat, di ba? Pagka ikaw ay lumaban sa Marcos Romualdez Syndicate, talagang uungkatin ka niyan. So, ang lupit po niyan, di ba? Pagka ganun. Pwede ka na lang manahimik. Bakit ba ako sasali sa gulo nyo? Hindi, kasi maraming Pilipino ang ganyan ngayon. Tandaan nyo, I think it was 90 na security yan. Asa na yung iba? Siyempre, takot. Hindi ko masisisi kung takot sila. Sigurado ako nakita nila yung kawalangyaan ng mga boss nila. Di ba? Sigurado ako nakita nila yung kapangyarihan ng mga boss nila. Kaya di sila magsasalita. Takot siya mga yan. Pero ito, nagsalita. So in other words, mga banateros, wala siyang motibo para, kung hindi siya magsalita, tahimik ang buhay niya. Pero bakit niya ginawa? Kasi nga, dahil sa pagmamahal sa bayan, pwede siya manahimik, pero nagsalita. Wala siyang motibo na manira, wala siyang motibo na nililigtas niya sarili niya. Wala. Yung mga DPWH official, meron. Siya, wala. Pwedeng tahimik na buhay niya Ba't niya ginawa? Kasi nga, may paninindigan yung mama. Diba? Yun lang yun Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Nako. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya
Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po. Palakpakan! Thank you, Senator Francis Q. Escudero. Majority Leader. Yes, for me to suspend. Ang tanong, hindi, alam mo ang tindi ng bitaw ni Chis Escudero. Kaya nga ako, sana kung pwede lang, palitan nyo na talaga yung Senate President tsaka yung Blue Ribbon Committee Chair. Di ba? Dapat talaga si Speaker Alan Cayetano, Speaker pala, mali. Senate President Alan Cayetano na eh. Okay, balik si Chis Escudero. Kasi alam ko, malabong ibalik si Chis Escudero kasi, siyempre, para sabihin naman, objective. So at least man lang si di ba? Si Alan Cayetano na very objective po yung kanyang pananaw sa mga ganyang bagay, di ba? Matalino pa, abogado, hindi graduate sa One Ball University. Sana ibalik ko ilagay si Cayetano diyan. Sana lang po para talaga maganda ang takbuhin ng Blue Ribbon Committee na under kay Marcoleta. Kasi wala kitang-kita naman po natin mga kababayan yung direksyon ni Soto tsaka ni Lacson. Halatang iniiwas kay Romualdez, di ba? Iwas na iwas kay Romualdez, nakakahiya. Hindi po, nakakahiya po talaga. Sa totoo lang, nakakahiya po ang ginagawa nito ni sinisira nila yung pinaka-institusyon na kanilang supposedly dapat pinoprotektahan. Kasi nga, obvious naman, yan ang utos. Obvious naman, talagang sinusunod lang nila ewan ko kung si Marcos o si Romualdez, di ba? Hindi natin alam. Pero sa tingin ko, yun eh. Yung dalawa yun eh. Bantayan pa natin mga kababayan ha. Huwag po natin bibitawan itong issue na ito. Bantayan po natin itong mga senador natin. At sana magkaroon tayo ng talagang pagpapalit ng leadership dyan sa Senado. Okay? Maraming salamat po sa susunod uling video. Yan ang banat